Hi guys, what's up? So for today's video guys, sensya na medyo natagalan ako ulit mag-upload ng video. So pakita ko lang guys yung yung current na main na auto ko. Actually yung previous ko kasi na auto guys, siya, white yung chassis niya. Kaso lang ang nangyari doon is nabasag yung dito na part. As in biak talaga. Tapos lumobo din yun. Okay lang sana yung lumobo, pero nabiak talaga siya as in tapos yung dito na part talaga. Kaya yung mga actually yung inilaban ko talaga siya na yung parang last na laro na lang sa meron akong last na laro sa actually nung King of VMAX pa way back June, first week of June nata yun, second week of June andun na yun. Kaso lang anong tawag na to, hindi pala, that time nagpalit pa ako ng nun, white chassis din nun. Kaso nabasag din yun. Ang basag naman nung pinalit ko, sayang bagong palit pa naman. Dito na part, biglang na siguro na force ko siyang talaga. Yung kakamadali ba. So nabasag yung dito na part. Kaya hindi ko siya magamit. Walang problema yun sana dito sa iba. Kaso yung pinaka-critical dito na part na nabiyak So yung ko naman, yung original ko talaga na white chassis is yun yung basag dito na part. At saka eto na part. And dito pala na part. Biak talaga, biak. So a few days ago, siguro mga kailan ko ba inanuhan to? Siguro 3 days, 4 days ago ba. Ako, binuo ko siya. Eto na chassis to, galing to sa guys, ang available ko lang kasi is galing siya sa yung metallic black na eto na kit, pati eto kasama to na cowl. So yun, pinag-retire ko na yun talaga yung main ko na auto. So what I did actually ko ng changes kasi yung actually yung previous ko talaga is eto at saka eto, andito yun, dito na part siya, yung eto yung tinaas ko, tapos 25mm lang yung ginamit ko. And now what I did is nag-under rollers talaga. Actually, ginawa ko na to nung naglaro ako, kailan ba yun? 3 weeks ago. Oo. Ginawa ko na to. Maganda siya. Kaso lang, eto na part, dito pa rin yung sa taas, tapos 25mm. And I found out, merong mga critical na area na yung pag nag-under rollers kasi ako, ang nangyayari, yung 25mm ko lang dito, medyo siya, pumapasok naman siya, walang problema. Kaso merong certain kunyari may certain transition ng layout. Kunyari guys, ay mahabang buwelo.
Pagkatapos papasok siya sa isang tabletop na mataas. Tapos ang kasunod dun may another tabletop na naman. Tapos yung tabletop na yun, ang babagsakan niya is 2 receiver tapos paliko agad. Minsan nadadali dun yung auto. Kaya sabi ko, okay, so kailangan ko ng kulang kasi sa tulak yung dito, tsaka yung dito lang. So sabi ko, sige, anuhin ko, i-adjust ko. So bago ko ikwento yung nangyari sa pag-adjust. And then also pala guys, naglalagay kasi ako ng Super X dito eh. And then also pala guys, tinry ko tong ilagay yung bagong try ko siyang inilagay dito. Maganda naman siya. Kaso lang gusto ko siyang gamitin sa ibang build at may ko. So nyo na lang guys, hintayin nyo na lang yung build ko na bago regarding dito. Meron akong meron akong inisip na build dito eh. So balik tayo dito. And so yun, ang ginawa ko guys is hindi ko to kina-countersunk dito na part. Nung last na laro ko, I think a week ago ata yun. Nakalimutan ko na. Basta ganun. Mga a week or 2 weeks ago. So, naglapag ako. Nagkaroon ako ng problema dito na hindi naka-countersunk. Kasi yung naka-sliding ako, tumatama siya dun sa screw. Tapos, ang nangyayari, pag tumama siya sa screw, minsan, sa sobrang lakas ng impact, na nagsistay lang siya ng ganun, parang nagsistack up. Kaya yun ang nangyari. Kaya ang ginawa ko, kinontersunk ko na, ito na yung ginawa ko. So kung sa mga mga nanonood sa akin na ginaya yung yung build ko is eto siya. Countersunk nyo na dito, yan. Dapat hindi yung plates, yung sliding plates nyo. Okay. Yan. So, pakita ko yung build niya. Kung meron kayong Super X dito guys na tulad sa akin. Ang gagawin nyo guys is, lapit ka lang konti. Yung eto na part. So, eto siya is maglalagay kayo ng 1.5 mm. Pakita, 1.5 ata yan eh. Pagkakalam ko 1.5 yan. So, eto yung malaki eh. Ito yung parang 2 or 3 mm ata. Tapos ito yung pinakamaliit. Papansin nyo. Yan. Ito yung ilagay nyo doon ha. Dito. Yan. So kung napapansin din nyo guys, masyado siyang diba? Naka-angle masyado. Kasi may layout meron kasi akong hinahabol guys na time attack. Tapos niratrat ko talaga siya na niratrat. Kasi ticket kasi ng yun. Yung pag manalo kasi dun, pag mag first, ticket ng BMAX qualifying. Ang uuwi ako ng Pilipinas guys. Baka hindi ko na siya mabisi ako nung mga before ako makauwi. Hindi ko na siya ma-try dun Kaya nung may chance ako makapag lapag. So ang ginawa ko is ako guys, tawag nito, nagdagdag ako ng down thrust. So yun ang ginawa ko. And then dito ibinalik ko lang siya dito kasi dito yung dati. So binalik ko siya dito kasi mas nagkakaroon ako ng stability dito. Okay? And also pala guys, ang ginagawa ko dito, pakita ko sa inyo guys paano ko gawin yung yung dito ko sa chassis ko, sa braking ko. So kung mapapansin nyo, naglagay ako ng rubber tube dito. Inipit ko yan. Hindi ko yan, sinuksok ko. Kasi pagkalagay dito, pagkatapos kong ilagay ito na popsicle, muna ako, ang tawag na ito, doon ko pa inipit. Yan ang ginawa ko. Okay, so explain ko lang guys yung regarding sa brakes ko, ha. So eto, pag dito ako naglalagay ng nilalagyan ko siya ng sponge dyan guys, ha. 2 mm to guys, 2 mm na sponge.
Ayan, naglalagay ako ng sponge na ganyan. Tapos, kung maglagay ng sponge na ganyan, tinitape ko na siya. Naglalagay ako ngayon ng tape. Ganyan siguro. Yan. Pagkatapos, yung ano, kung napapansin nyo, yung ilalim na tube, rubber tube, yan, natatakpan siya. So, nagkakaroon siya na ngayon ng slant. So, dati, yung sobrang problema ko dati sa ano, kasi yung braking ko kasi talaga dito guys, pa vertical. Pag lalong-lalo na sa ano, mga technical talaga, yun talaga, mas maganda siya sa ano, FMA. Ang problema lang kasi doon, maganda siya yung brakings, kaso palit ka ng palit ng ano, sponge talaga. So, ang natutok na ano kasi yung dito, tumatama dito yung ano, kada tama nun, na, parang na sisira yung sponge mo, yung brakes mo. So, eto, masisira pa rin naman kasi may konting edge pa rin eh. Pero, hindi na siya talaga yung totally na ano, kasi dahil dito yun sa ano mo, rubber tube na nilagay. Pwede din, kung wala kayong rubber tube, pwede sponge, isuksok nyo dyan. Mag-create lang kayo ng parang paslant, ganyan. Okay. So, ito yung sa main ko, ha. So, ang ginagawa ko parang adjustment dito guys sa ano, sa down thrust ko. Ay dito ko siya kinukuha yung down thrust. Sa mga hindi pa alam ha, dito ko siya kinukuha yung down thrust. Okay? Yan o. Anong ginagawa ko dyan sa down thrust ko is yung washer. Usually talaga guys, yung pag ako, gumagamit ako ng isang ganito. Isang ganyan na washer. Tapos, yan, kaya sobrang down thrust nito guys. Ang nilagay ko is eto. Ganyan, at the same time eto. Yung maliit. Okay? Yan. Pag somehow naman, pwedeng combination ng puro maliit. Puro maliit. Okay? Dalawang puro ganito. Wag yung puro dito. Pag puro na malaki guys, ano na siya? Sobra na. As in, sobrang bagalan ng takbo ng auto mo. Okay? So, wag yung anuhin. Wag nyo yung gawin. And, ano ko lang guys, may iba pa ba akong inano? So, also pala, tinanggal ko na yun dito yung ano ko, yung parang hammer ko na ano. Kasi meron ako dun dito eh. Kasi adjustable yun sa akin eh. Pwedeng mag-hammer ako at saka pwedeng wala lang. Dito sa build na to, inano ko na siya. Tinanggal ko na yung hammer. Kasi yung hammer lang, dun lang sa kabilang build. Yun yung inano ko. Sa kabilang build ko. Yun lang yun. So ito, naka-maintain na to na. Ito, kasi ito yung pinaka-main ko eh. Okay? So, yan. And I think yun lang siguro guys yung update ng ano, ng kotse ko. Ng main na auto ko. Ito lang. And also pakita ko lang guys, may ipapakita lang ako kung bakit naging hindi ko siya na-picturean yung ano yung performance eh. Hindi ko siya na-picturean. Kasi hindi ko na videohan kasi that time puro kami busy talaga sa ano sa pagte-test sa Japan Cup. So ito yung naging result guys. So nakuha natin yung ano guys, nakuha natin yung first time attack. Okay? So ito yung yan yung difference. Ito yung kasunod. Actually guys, yung second ako nun dito, 17 flat yung ano seconds ko. So ngayon inabol ko talaga yung first. So yan na. So ito na yung na-build. Ito na yung na-build. Okay? Yan na yun. So I think guys, yun lang yung ano ko. And also guys, pakita ko talaga how useful ito guys, na plates. So sa mga hindi pa nakabili nito, might as well mag-ano kayo. Kasi sobrang useful talaga. Okay guys, so yun lang. So again, thank you again for watching guys and see you again for my next video. And pasensya na sa late upload. Okay, thank you and Jane.